pinag-iingat ng Health Department ang publiko laban sa mabilis na pagkalat ng foot and hand-mouth disease. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Dahil sa pabigla-biglang init at lamig, ramdam na rin ng ating mga kababayan ang pagdami ng mga sakit na karaniwang lumalabas sa ganitong panahon. Base sa datos ng DOH, umabot na sa higit 39,000 mga kaso ng hand, foot, and mouth disease o HFMD as of August 16. Mahigit 7 beses na mas mataas kumpara sa nakaraang taon na nagtala ng 5,081. Sa isang linggo lang, nadagdagan ng 2,525 new cases ang 37,368 na naitala noong August 9 at kalahati dito wala pang 5 taong gulang. Kadalasang nahahawa ang mga bata sa direct contact pero kumakalat rin ito sa mga gamit na pinaglalaruan o hinahawakan ng may sakit. Yung batang may butlig, hinawakan yung cellphone, naglaro siya, kinuha nung kalaro niya, naglaro din, pwedeng pumasa yung virus sa kanya. So, by fomite, ang tawag namin doon, by fomite spread. Kasama sa sintomas ng HFMD ang lagnat, singaw sa bibig, sore throat, at butlig sa palad at talampakan. Self-limiting ang sakit, ibig sabihin, kusa itong gumagaling sa loob ng 7 hanggang 10 araw. Mababa ang mortality rate, pero payo ng DOH, i-isolate agad ang bata kung may sintomas at ugaliing maghugas ng kamay. Ang mortality rate halos 0 eh. Wala naman namamatay sa hand-foot-mouth disease. So, ako, prevention pa rin. Number one thing we can tell people is hand washing, frequent hand washing, and isolation kung lumabas yung mga butlig. Samantala, sa kaso ng leptospirosis, malaki na ang ibinaba nito at wala nang naitatalang bagong admission sa mga ospital. Ayon sa DOH, mayroong humigit kumulang sa 200 katao ang nasawi at karamihan sa mga kaso, dulot ng pagbaha lalo na kung may sugat at nakalubog sa maruming tubig. Ang lepto, unlike hand-foot-mouth disease, pwede kang mamatay sa leptospirosis. So very important talaga kung nalusong ka sa baha, prevention. Maligo ka agad. Soap and water again. Parang kanina, soap and water. And then kung may break sa skin, I guess consult na kahit bago pa magkaroon ng symptoms. Because we have prophylaxis. Pwede namin bigyan ng antibiotic yun. Kasabay nito, nananawagan ng DOH sa mas mahigpit na solid waste management upang maiwasan ang pagdami ng daga na pangunahing pinagmumulan ng leptospirosis. Yung mga nakatambak na basura sa mga kanto na hindi pinipick up ng or walang container. Mas maganda ang basurahan nasa trash bins na may cover. Kasi pag nakatiwangwang lang dyan, hinihintay yung garbage truck, yung mga daga, kinakain yung mga tira-tira natin. Dumadami. Pag may pagkain, dumadami daga. Pag dumadami daga, dumadami ang lepto. Sa kabilang banda, binabantayan pa rin ng DOH ang dengue cases na nasa 15,161 na mula July 20 hanggang August 2. Bahagyang tumas ito ng halos 2% kumpara sa nakaraang linggo. Nananatiling alert ang DOH dahil sa banta ng mga pag-ulan na dulot ng habagat at low pressure area. But it's also preventable. Anong advice ng DOH? Taob, taktak, tuyo, takip. Anong ibig sabihin nun? Yung dengue mosquito, yung Aedes aegypti, ang gustong-gustong pinupuntahan yan para mangitlog ng kanilang larva ay yung malinis na tubig. So, yung mga timba na nakatiwangwang, mga bottled water na naulanan, diyan sila nangingitlog, diyan sila nagkakakitikiti. Tapos, pag dumami ang kitikiti, dadami ang lamok. Pag dumami ang lamok, dadami ang may dengue. So, ang advice namin sa mga communities, maglinis ng kapaligiran. Bukas din ang dengue fast lane sa mga DOH hospital para sa agarang pagtugon sa mga pasyente. Sa huli, nananawagan ng Department of Health sa publiko na manatiling alerto, panatilihin ang kalinisan, at agad kumonsulta sa pinakamalapit na health center kung may maramdamang sintomas ng HFMD, leptospirosis o dengue. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.